So, good morning po. Ngayon, nandito tayo sa Peace Pond. So, ito yung bahay natin. Yung Peace Pond along the highway lang. So, pagpasok mo, yung bungad ng Peace Pond. Ito yung pilapil along the highway. May mga tanim tayo dyan na kamuteng kahoy, baging, mahogany. So, itong bahay natin tabi ng prensa. Dahil yun yung in and out ng tubig kapag high tide sa low tide. So, yung bahay natin medyo nagkrak-krak dahil medyo malambot yung lupa, mali yung foundation. Kasi pinatay ito ng dahan-dahan lang ng father namin, kulang yung budget. Kaya hindi maganda yung pagkakagawa kasi inuna niyo to dati main house, up and down, tapos nagdagdag ng extension. Yung pinaka-kusina natin, may mga nipa. Tapos, ito yung tabi niyang prensa. Dito tayo naglalagay ng lungpot or bukatot. Ito yung tubig palabas na ng ilog. Tapos, ito siya. Medyo tabingi po kasi yung pagkakalagay. Kaya hindi masyadong akmayin agos. Tapos, nag-e-erode sa ilalim. Kaya, bumabay tambak natin. May mga tanim po tayo na ipil. Yan, ipil trees po yan. Native trees. Matagal lumaki pero yung bunga niya ang natin after 4 to 5 years. May mga kalamansi tayo. Saka ito bayabas. Ibang nyog. Bali nagtanim tayo dati ng mga nyog nung high school, college ng nursing, saka medicine. Bali, ito nagpapagawa tayo ng prensa sa loob na culverts lang or imbornal. So, ito nagdagdag tayo ng pilapil, mga 1.5 ang taas. Dito yung mga iba nating tanim, kalamansi, may mga native trees katulad ng tuog, yung largest trees sa Pilipinas or tallest tree in the Philippines. So, andito yung iba na kalamansi, maliliit pa, pero may mga malalaki na grafted po yan na ang alam ko may mga 200 na puno na itanim sa palibot pero namatay po yung iba. So, nagpaiwan tayo ng mga nipa sa loob para kapag may laman na fry ng bangos sa kasugpo, may mapagsisiluhan sila. Ito malaking kalamansi. Ito kaong po, nadaganan kaya nalupay-pay ng ganyan. So, ito, ang laki nito ay nasa 70 meters ang lapad, pero ang haba 180 ata. So, halos 1 hektarya pala yun na pa-clean up natin. Palagay din tayo dito natin nilagay yun mga lupa na natanggal sa loob para pwedeng maglagay ng bahay kubo na facing dito sa clean up po natin. Ito yun sa kabilang pilapil, pwede tayo magtanim dyan ng mga nyog, kamuting kahoy, mga native trees natin. So, yun yung pangarap natin, ma-disseminate natin yung native trees dito sa Bugay, Cagayan para dumami sila kasi wala naman, dami nang nakakalbon bundok, nag-erode na yung mga bundok natin, flash flood palagi. So, dati tayo dito, nag-alaga tayo dati dito ng bangos. Saka lapu-lapu na nabantay sa lakay po. Ang napakain natin to nasa more than 200 sacks. Tapos pinalibutan natin dati ng fish net. Kumastos din tayo ng more than 100,000 sa fish net na nawala lang. Pero nagagamit pa rin natin yung iba. So, may mga parte po dito kasi na hindi mataas. Although bako yung nagtambak dito dati, palibutan to ng pilapil na ang nagkukay bako. Dito banda may mga, sabi ko nga, nag-iwan tayo ng mga nyug sa gitna at sa mga nipa para pwedeng pagsilungan ng mga spray natin ng mga isda. Sugpo, ganun.
So, eto may mga siwang yung mga nyug, hindi na magkakasunod kaya may mga bata pa dyan kasi nga namamatay. Sinusunog kasi pag ano yung nagbabantay. Kapag madan muna sinusunog yung mga tamad na nagbabantay, nagsusunog, ibawal na yun. So, eto tinatapos nila yung siwang ng tambak para naiwan kasi nga naglagay ng culvert or imbornal, temporary na prensa ng pispan. So, banda dito, nung bago tayo mag senior internship sa medicine, nag-alaga ako ng 18,000 to 95,000 na bangos. Napalaki natin. So, sabi ko, after 3 months to 4 months, pwede nang anihin nun 6 pieces per kilo. So, sabi ko, kapag natapos na ako ng medisina, babalik ako para mag-pispan pa rin. So, ang pangarap natin, sana kumita sana to, para kapag kumita, makatulong tayo sa mga bata, mamimigay tayo ng mga bag, lapis, uniform, ganun. Katulad nito kasi sa amin mahirap ang trabaho. Ito po, nangongontrata sila na magtambak, kumikita sila ng 600, 800 per day kasi pang araw-araw nilang gastos saka sa mga anak nila. Ang problema pa po kapag ganitong paraan, mas mahal kaysa backhoe. Ang backhoe kasi mahirap sa amin dahil transportation pa lang libo na. So mano-mano po yung pinagawa natin. At least nakakatulong tayo sa mga kababayan natin dito sa Bugay, Cagayan. So bali madami silang gumagawa ngayon kasi nga yung siwang ang lalagyan nila ng tambak or patataasin na yung pilapil. Dahil nag-iwan dati dahil akala namin prensang ilalagay, pero na-compute natin more than 100,000 pala yung magagastos sa prensa kapag sementado. Maliit lang naman itong pinalibutan natin ng pilapil, more than half hectares po ata to. So, kaso nga lang nagulat kami, laki pala yung nagastos, halos 1,000,000. Tinanggalan, may mga malalaki kasing lupa sa loob, tinanggal nila yun, yung mga dating pilapil, dahil dinaanan lang to ng bako, yun kaya ng arm niya na makuha, yun yung nilagay natin dyan. So, ang gagawin po natin kapag nailagay na yun, naayos na tong prensa na imbornal, i-drain natin yan. Tapos maglalagay tayo ng tisid para ma-poison yung mga predator katulad ng biya, mga anak ng dalag, mga anak ng tilapia, sa bulan-bulan, mga eel, ganon. Kasi yun po yung kumakain ng mga fry ng bangos sa sugpo pag hindi natanggal yon. So bali yung sasara natin sa sa imbornal prensa yun hapanet para maliit, hindi makapasok yung mga predator. Itatakip sa in and out niya ng prensa para yung tubig in and out pa rin mag-drain, hindi mapopoison ng mga dumi na isda sa loob. May mga papasok pa rin naman dyan na mga fry ng maliliit ng hipon, sugpo, ganun. Alimango hindi na makapasok. So eto yung harap ng pinagawa natin na tubig, pero loob pa rin ng pispan natin to. Andyan yung main na prensa, sementado. To in and out ang po dyan, ang tubig, brackish tubig kasi palabas na to ng ilog. Pag dinirect naman dyan, highway na po. So, ito yung magiging waterway niya along the main waterway niya along the highway. Dahil yung mga nyug na yan, pilapil po natin yan. Magiging waterway na po to hanggang dun sa dulo ng pispan natin. Mga 240, ang alam ko 180 to 240 ata yung haba niyan. So, kapag nagpagawa ulit tayo ng kasunod nito sa tabi niya, mga half hectare, unti-unti po. Para yun nga, ang kapag kumita, at least makatulong tayo sa mga kabataan para hindi sila namamasukan ng ganito, nagtatambak, kung mapag-aral man sila. Kasi naranasan natin yun, mga pumapasok tayo nung bata pa tayo, 2 uniform, pag natapos mo ng magamit, lalaban mo para kinabukasan may magagamit ka ulit.
kung may tinatamad ka, ulitin mo lang yung damit mo. So, yan, napapagalitan kami dati sa mother namin dahil teacher siya. So, yun yung pangarap natin na makatulong sa mga tao. Tutulungan natin yung mga ano din, makikita natin na nagbabanat ng buto, hindi yung mga nakatambay. So, eto, yung kailangan nila ng trabaho, kaya tayo sa kanila nagpagawa kaysa bako. Although wala kasing bako na ano, para siguro yun nagpagawa dito na matatapos nitong 4 hektarya kapag bako sana yung gumawa. Or kapag kumitan tayo dito, tayo na lang bibili ng bako. Tapos papaupa na lang natin. So, ito yung prensa natin, medyo tabing ayusin natin pag kumita. Tapos yung bahay, papaayos din natin. Para kapag may mga pumunta na subscriber, pwede pong matulog dito. Gusto makaranas paano mabuhay sa fish pond. Or halos wild pa kasi dito sa amin dahil makahoy po yung loob ng fish pond namin. Although napalibutan siya ng pilapil, pwede pong magbangka, palibot lang. May 5 meters to 7 meters po na pwedeng madaanan ng bangka. Yung mga nyug datin dito, may mga siwang yan dahil ngayon sabi ko, sinusunog naman nila pag naglilinis. Malinis lang ngayon kasi dinadaanan naman nagtatambak. So dito may bukata tayo dati dito, yung pinapakita sa mga previous vlog ko na pinanghuli natin ng hipon, alimango. Kasi madami pong nakukuha ng bukadad pag mga new moon or yung mga full moon, mataas po ang tubig na lumalabas yung mga hipon. So, pwede tayong magbukato twice a month. Madaming hipon, sugpot sa ano. Pero kapag araw-arawin mo, maubos kagad yung laman yan. So, yung mga yun, yung mga pumapasok na pala na galing sa ilog. Anak ng alimango, anak ng hipon, anak ng sugpo, anak ng mga tilapia, bangos. So, after several months, lumalaki sila sa loob. Dahil may mga ano dyan, lablab, yun yung pagkain na. So, natural po yung kinakain nila. Organic po. So, kung mapapagawa natin to, every 2 months tayo pwedeng mag-harvest. Halimbawa, pagawa natin yung cubicle na 8 kasi 4 hectares to. Divide mo na yun sa 1 hectare sa 2, magiging 8. Para iba-iba yun mailalagay natin na pwedeng alagaan. Pwedeng sa isa alimango, yung isa lapo-lapo, yung isa bangos, yung isa fry. Pwede rin tayo maglagay ng paanakin natin yung mga tilapia dito dahil nakapanood ako kung paano paanakin tilapia. Ipupukot mo yung mga tilapia, tatanggalin mo mga nanay, mga anak, pwedeng ibenta or yung alagaan natin kasi bihira ang nag-aalaga ng brackish, nagbebenta ng brackish na fry ng tilapia dito sa atin. Freshwater yung binibigay nilang mga fry ng tilapia, kaya pag naglagay ng tilapia minsan sa mga bumibili, ilalagay sa mga ganitong fish pond brackish water, namamatay. So dapat yung mga tilapia dito na adapted dito, yun yung papaanakin natin. Kasi mga giant naman sila. May nakakahuli nga kami 2.4, 1.8, ganun po kalalaki yung tilapia. Tingin ko mga 3 years old na yun. Dahil may malalalim na part nito, yung mga nabako na part, kaya madaming may mga apahap din na malalaki. 5 kilos, ganun. So masaya po pag nakakahuli ng ganun. Ito malapit na nilang matapos. So, pag natapos nila, i-drain na natin. Tatakpan natin ng plastic. Cover yun yung bornal. Kasi hindi naman siya ganun kalaki yung bornal. 18 inches lang ata yung diameter niya. Para ma-drain, maputik po dito sa loob. Kasi nga nagtatambak sila. Katatapos lang to, almost more than 1 month. So, kung in and out na po yung tubig niyan, okay na. Maging malinaw na po yan. Saka, pwede tayong alaga. Pero bago natin pakawalan yung mga fry ng bangos, lalagay muna natin sa parang nabalitan na kulambo or hapan net na ipinatahi. Medyo mas malaki kaysa kulambo, mga 3 times 4 times. Alagaan natin ng 5 to 7 days. Pag medyo malalaki na, pakakawalan.
So eto dito tayo dati naglagay ng fish pen. Binabutin natin ng net. Malalaki na, naglagay ng net sa ilalim para hindi malata. Tapos binubugaw sa loob. Yun, pumunta sa loob, binubugaw. Nahuli ng pukot, nakalagay sa ilalim. Nagbebenta sila sa Dogo. Gamit yun kulong-kulong natin. So sabi daw pinapabenta ng may-ari. So ganun yung mga tao sa atin. Tumutulong ka na, ninanakawan ka pang sa masakit yun. So hindi ka mapagtimpi, baka pang magawa mo sa mga ganong tao. So pangarap natin sana na kumita para mapagawa natin pa unti-unti pa isa-isa, makatulong tayo sa mga kabataan, yung mga maliit pa, mga grade 1, grade 2, makabili sila ng uniform nila, mga shoes, mga school supplies, para hindi sila lumaki na bantay sa langay, kasi mahirap po ang hanap buhay. Pag hindi ka nakapag-aral, mas mahirap pumasok sa trabaho, dahil naranasan po natin nung bata pa tayo na magkaroon ng mga damit, school supplies. So yun yung maitutulong natin sa mga tao. Hindi tayo mamimigay ng mga tulong sa mga mga batugan. So yan, welcome po yung mga gustong dito, mga subscriber natin. Nasa 600 pa lang yung subscriber natin. Kung magawi po kayo, text lang, saka matatry nyo pong mamuhay sa fish pond. May mga bakawan po sa gitna, pero napapalibutan po yan ng pwedeng ng bangka. So 1/2 hectares lang po yung pinagawa natin. May 3.5 hectares po na pwedeng libut-libutin kapag may mga bisita tayo. Ang problema, malamok po, minsan mahangin, pero may matutuluyan po tayo. Problema lang dito yung tubig, pero pwede pong maghakot sa timba papunta dito sa fish pond natin, sasakay sa kulong-kulong. Pwede pong magluto dito, inihaw, ganun. Mga pwede nating mahuli, sinigang, tapos parang picnic style po. So dito lang po to sa Bugay, Cagayan, sa bungad po ng municipality ng Bugay, kasi ang Bugay, ang munisipyo malapit sa dagat. Papasok kapag galing ka ng Dugo or Camalaniugan or Apari papuntang Santa Ana, madadaanan mo ang sumunod ng taon sa Camalaniugan, Bugay. Tapos papasok po siya sa highway, karetera. Tapos may mahabang tulay. So yun, kami po yun tabi po namin yung tulay. Yun po yun, marker. So malapit na pa matapos. Pag natapos nila yan, yun na lang yung kulang hinihintay namin dati. Kasi almost 1 month silang nagtatambak na. Minsan kasi masama yung panahon, hindi sila nakakapasok. So ganun katagal. Problema lang na pamahal. Nagulat kami. Pero wala tayong magagawa. At least nakatulong kayo sa bako. Para pag kumita tayo, yun, pwede tayong bumili ng bako. Pero pangarap natin yung mga tulong sana sa mga estudyante na mahihirap, kabili sila ng mga gamit nila. So eto po yung pangarap natin. Dahil mahilig tayo sa fish farming or farming, magandang tambahin kapag retirable age na po. Tapos yung may mga bisita sa ibang bansa na kababayan natin, nagbibisita dito. So pwede po dito, welcome po kayo dito sa amin.